para bang sinasabi natin, completed, no? Accomplished, finished, no? Completed, accomplished, finished, natapos, no? Naganap na. So, ano yung naganap na? Ano yung tinapos ni Jesus? Ano yung tinapos? Ano yung naganap na? Siguro yung tanong, parang siguro ganito, kung sa atin, pagka meron po tayong ginagawa, lalo na po yung mga nagpapaaral ng mga magulang, tapos may graduate ang iyong anak. Salamat, natapos na ang aking pagpapaaral sa aking anak. Di ba? Masarap po ba pakiramdam? Masarap, di ba? No? Kasi, sabi nga natin, pag sinabi mo it is finished, natapos na yung pagpapaaral mo sa anak ko, siya na ay engineer, siya na po ay isang abogado, siya na po ay teacher. Ba, sarap po niyan. Well, ito po ay, sabi nga po, it is a cry of victory sa punto de vista ng ating Panginoon Jesus. Pero babalik po ako dun sa katanungan kanina. Ano po yung naganap na? Ano po yung natapos na? Okay? Natapos na yung paghihirap ni Jesus. Yun po ba ang ibig na po sabihin? Sa wakas, natapos na ang paghihirap ko. Ganun po kaya yun? No? Unang-una po, isa lang po yan. Yung mission niya ng pagliligtas sa sangkatauhan. Okay? Yung mission niya, ang natapos niya o naganap na, ang nakumpleto niya ay yung mission niya na pagtubos sa kasalanan ng sangkatauhan. Yun po yung naganap, yun po yung natapos niya. Alam niyo po, kung napanood po natin yung Passion of the Christ, iba po yung pinakita na pagbabata o yung paghihirap ni Jesus. Noong pumunta po kami ng Israel, sinasabi ko po sa inyo, di ba, si Jesus, bago po siya lakpin, nag-umpisa po yan sa upper room, doon sa Last Supper. Tama po? Nag-umpisa po yan sa Last Supper. Pagkatapos ng Last Supper, nung mararamdaman na ni Jesus na pinagkaroon na siya ni Judas sa mga high priest, sila Caiaphas, pumunta na po sila sa Garden of Gethsemane. Mismo po, napuntahan po namin yung Gethsemane na yan. At nandoon pa po yung olive tree na kung saan doon daw po humawak si Jesus noon. 2,000 years old na olive tree. Doon daw po humawak ni Jesus nung siya po ay nananalangin doon sa Gethsemane. At alam niyo po ba kung ano ibig sabihin ng Gethsemane? Ang ibig sabihin po ng Gethsemane, ito po ay place of olive press. Ulit ko. Place of olive press. Doon po sa Capernaum, malapit po sa Galilee, meron po doon mga olive press. Ano po itong olive press? Itong olive press, dito po ginigiling yung bunga ng olive tree para yung mantika, olive oil. Tama, di ba? Di ba, pinakamagandang oil is olive oil. Galing po sa Middle East yan. Marami po yan sa banda, sa Holy Land. Olive oil. Kung mapapansin niyo po, yung olive press na yan, ang laki po. Tapos meron pong gilingan, meron pong bato na gumigiling doon sa olive fruit. At pinapakita po yun na kung paano ginigiling yung olive fruit, ganun din po giniling o krinas si Jesus Christ nung siya po ay inuusig o pinag-uusig. Magmula po noon, nung siya po ay dinampot doon sa Garden of Gethsemane, hindi naman po siya talaga dinala po kaagad kay Caiaphas. Kinaumagahan pa po yun.
siya dinala. No? Siya po ay dinala siya po ay pinalakad muna po sa isang tinatawag na Via Dolorosa. Via Dolorosa. Doloroso. Ayan. Naglakad po siya doon sa Wall of Jerusalem. Ano po? Hanggang siya po ay makarating po doon sa pagkukulungan sa kanya. Kinulong muna po siya. Yung kulungan po niya, malapit po doon sa bahay ni Caiphas. Yung Caiphas po na ito, siya po yung high priest. Ano po? Kung nakita niyo lang po yung kanyang dungeon, kung saan siya nakakulong, talagang maawa ka po. Kasi po, siyempre that time wala pa pong kuryente, natural. Wala pa naman po. Pero, siguro nasa 3 levels. Ano? 3 levels below the ground. Meron pong siguro ang bungangan niya lang po mga ganyan. No? Tapos, doon po, pinasok ni Jesus nung siya po ay nag-aantay kinabukasan. Ano po? Pinasok po siya doon at doon po siya muna ikinulong. No? Nung that time na nakakulong po siya doon, mag-isa po, mainit na mainit, walang ilaw, ano po, at kinaumagahan, saka po dinala kay Caiphas. At pagkatapos po nun, dinala kay Pilato. At tuloy-tuloy na po, nung sinentensyahan siya po ay dinala na doon sa Golgotha. Nadala-dala po yung kanyang krus. Ano po? At pag mapansin nyo rin po, although sinasabi po nila na yung way of the cross, ilan po ba yung way of the cross? Ilan po ba yung stations yun sa tingin niyo? Magmula po doon sa time na binuhat niya po yung kanyang cross, papunta po doon sa Golgotha, sa kanyang libingan, nakita ko po, ang research ko po dito is 14. No? Mula po doon sa time na binuhat niya po yung kanyang cross hanggang doon sa kanyang libingan. No? Iba po yung lugar na kung saan pinapaniwalaan ng mga Katoliko, mga Orthodox churches, na kung saan siya po ay nakalibing. Iba rin po yung pinapaniwalaan ng mga Christian na kung saan siya po ay nilibing. No, sabi po nung guide ko namin, doon sa Garden of Tomb, pinakita niya, alam niyo ba kung saan yung Golgotha? No? Alam niyo ba kung saan yung mountain ng Golgotha? Eh, siyempre, hindi naman po namin alam, di ba? Sabi niya, yan ang Golgotha. Siguro ang layo sa amin, mga 20 meters lang. Pero that time, ano na po, na-bulldozer na. Siyempre, wala na yung bundok. Pero makikita mo po yung anyo ng bungo. Kaya nasabi nila, yan yung Golgotha kasi tignan mo, wangis siya ng bungo. Kasi pag sinabi natin Golgotha, wangis siya ng bungo. Kaya nandun doon, makikita mo, dyan, binako si Jesus sa Golgotha na yan, sa mountain na yan. No? Dahil po doon sa bungo. So, tingnan niyo po yung na-accomplish ni Jesus, yung sinasabi niyang naganap niya, at yung pagturusan niya para itong bagay na to ay tapusin niya, ay kakaiba. Walang tao na kayang gawin ito. No? Walang nilalang na pwedeng gawin ito. Bakit po? Kasi po, tingnan niyo po, bakit kailangan niyang gawin ito? Kasi, sa Genesis pa lang, nagkaroon po kasi ng utos. Ano po yung utos? Huwag kang kakain. Magmula po nung kumain sila at sinuway ni Adan at Eva, yung utos ng Diyos, ano po nangyari? Nagkaroon po ng sumpa. Nagkaroon po ng wrath ng Diyos sa tao. No? Galit po ang Diyos sa tao. At dahil po doon sa galit na yun, ano po, doon po nag-umpisang mamatay na po ang tao. Okay? Doon po nag-umpisa na maihiwalay ang tao, nahiwalay ang tao sa Diyos. Okay? Doon po nag-umpisa. At alam niyo po, dahil sa nangyari yun, ang mga Israelites, kailangan silang maghandog
Okay? Kailangan silang maghandog ng blood, ng hayop, para ito yung pangpalupag loob sa galit ng Diyos. Kaya yung napansin ko natin doon sa movie kanina, ang dami-daming mga sheep, mga tupa na dinadala doon sa templo at pinagdudugo. Napansin niyo po? Yung mga nauna rito, ang dami pong tupa na dinadala po doon sa templo, pinagdudugo, at yung dugo nun, ginagawa? Binibisik doon sa paligid ng templo. Mayroon pong lugar na kung saan doon po dinadala yung binibisik ng dugo. Magmula po nung panahon nila, talagang hanggang sa panahon ni Jesus, ginagawa po yun. No? Ngayon, yung ginawa ni Jesus, para matapos yun, and once and for all, ay matapos na yung ganong ritual na ginagawa ng mga Israelita, kailangan may isang tao na magbuwis ng kanyang dugo. Okay? Kasi maaari sabihin ninyo, simpleng pagsuway lang yan, Kuya Jun. Pwede naman sanang patawarin na lang ng Diyos instantly ang tao. Noon pa lang, pwede naman patawarin Diyos siya eh. Tama po, di ba? Pero alam niyo po, merong attribute ng ating Panginoong Diyos na God of Justice. He is a just God. Hindi niya pwedeng palampasin yan kasi hindi po pwede na sa tawagin siyang God of Justice kung walang judgment. Kaya nga, ang sabi niya, ang ginagawa ng mga Israelites noon, talagang nag-o-offer po ng dugo ng lamb. Okay? Ng dugo ng tupa. Pagmula po noon, at alam niyo po, para matapos yun, kailangan ngayon yung dugo ni Jesus. Kasi maaari sabihin natin, bakit hindi anghel na lang? Bakit hindi anghel na lang ang mag-wish ng tubo kaya ang anghel? Wala naman po siguro. Pero, ang totoo po niya, kailangan po na tao ang magdugo, ang mag-wish ng kanyang dugo, kasi po, ang nagkasala ay tao rin. Si Adan ay isang tao, at ang pwede lang, na magbigay o mag-aray ng kanyang dugo, isang banal din na tao. Noong una, si Adan ay banal. Holy. In fact, nakakausap niya ang Diyos. Okay? Si Jesus, isang banal na tao. Kaya yung kanyang dugo lang ang pwedeng makasupplies doon sa requirement ng batas. Ang requirement kasi ng batas, kailangan mayroong magbubo ng dugo. Na tao, hindi animal. Okay? Hindi hayop, kundi tao. At yung tao yun, si Jesus lang. Wala na pong iba. Okay? Wala na pong iba. So yun po yung kanyang misyon. Naganap niya yung pagliligtas. Ano po? Naganap niya yung pagliligtas sa isang katauhan. Pero ibig sabihin ba na lahat ay ligtas? Kung naganap niya yung kanyang misyon bilang na nakabayubay, natapos niya ang kanyang misyon, lahat pinagdaanan niya, napakahirap, lahat ba ay ligtas? Hindi po. Hindi po ito matik na kung saan ang tao ay ligtas na. Sabi doon sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him. Tingnan niyo po. Whosoever. Ang ginamit na salita, whosoever, yung mga tao lang na maniniwala sa Kanya. Hindi po lahat naniniwala at nananampalataya kay Jesus. At yung mga yan ay hindi naniniwala at nananampalataya, wala po silang puwang sa langit na bayan. Okay? Hindi po yan maliligtas. Kaya nga po, sabi ni Kuya Dong natin kanina, nauhaw ang ating Panginoon sa ating paglilingkod to reach out yung mga tao na ito na hindi pa po nakakakilala o tumatanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Isang punto pa po na gusto ko pong liwanagin sa inyo doon sa salitang naganap na is ito. Kasi
Kasi tuwing araw ng pag-aayuno, tuwing araw ng Holy Week, marami pong tao ang nagpepenitensya. Tama po ba? Manood po kayo sa TV ngayon, sa bandang Mabalacan, sa bandang Magalang. Ang dami po dyan nagpepenitensya. Nakakita na po ba kayo na nagpepenitensya? O sa TV lang. Personally, meron na ba? No? Yung talagang nagpapapako. Kahapon, kwento ni Pastor Tan sa kanyang mensahe. Doon na pagpunta niya sa Magalang, nakakita daw po siya ng sobrang laking troso. Ang laki, sabi ko ang laki na pinubuhan ng nagpepenitensya. No? Ang haba rin yung cross ng isa, no? Ganito hanggang doon. Ganun daw po malaki. Hirap na hirap. Pero meron daw po doon isa, alam niyo po ang binubuhat? Puno ng saging. Ang ibig sabihin po dito, alam niyo po, tapos na, naganap na yung pagliligtas. Wala na pwedeng gawin ang tao para sa kaliligtas ng kanyang sarili. Kasi kung sinabi ni Jesus, finish o naganap na, lahat, tinapos niya doon. No? Sabi nga po natin, ito ay pangungusap ng pagtatagumpay, nagtagumpay